Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay i-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga requirements na dapat nyong dalhin sa DFA sa araw ng inyong schedule. Kung ang inyong concern ay tungkol sa nawala nyong passport or yung tinatawag na lost passport. Mapa-valid man ito or expired na yung nawala na passport na iyon. So, meron tayong lost of valid passport, meron tayong tinatawag na lost of expired passport. So, almost same lang naman yung mga requirements na meron sila. Meron lang isang nadagdag dito sa valid na passport. So, unahin muna natin dito sa lost of valid passport. So, pag sinabing lost of valid passport, ibig sabihin nawala yung passport na yon tapos valid pa siya, hindi pa siya expired. So, di ba yung expiration ng ating passport ngayon ay 10 years. So, yung nawalang passport na yon ay hindi pa siya expire. So, ganito ito yung mga requirements guys na dapat nyong i-provide para mabigyan kayo ng panibagong passport. So, unang-una, yung inyong confirmed online appointment. So, ito yun guys. So, diba, after nating magpa-appoint ng schedule sa DFA online, kapag binigyan na tayo ng reference number, and then, after nating bigyan ng reference number, magbabayad na tayo ng DFA, ng bayad sa passport fee. Then, after nating magbayad ng passport fee, maghihintay tayo sa confirmation email ni DFA. At sa email na yon, ito na nga, isasend niya yung 4 pages na ito. So, itong 4 pages na ito, yung tinatawag na confirmed online appointment. So, yung unang page, yung passport application form. Yung pangalawang page, yung electronic receipt para sa applicant copy, at yung isang electronic receipt yung sa DFA copy naman. Ito yung kukunin ng DFA. At yung last page naman ay mga reminders lang. So, ito yung unang requirements. Pangalawa, passport bio page or PSA birth certificate. So, kung wala kayong passport bio page, hindi nyo yun na photocopy, pwedeng dalhin nyo yung inyong PSA birth certificate. So, ito yung tinatawag guys na passport bio page. Yung pinaka-page, front page ng ating passport. Kung meron kayong photocopy niyan, pwede nyo yung isubmit kahit wala ng PSA. Pero kung wala kayong photocopy niyan, pwede nyo isubmit nyo inyong PSA birth certificate. Photocopy nyo guys. Kasi photocopy lang naman yung hinihingi nila. May mga times na tinitingnan lang nila yung original, pero hindi nila yan kukunin. Yung photocopy lang talaga yung kinukuha nila. Next is police report. Original and 1 photocopy. English. So, police report guys. Yung original na police report, i-photocopy nyo ng isa. Yun yung isasabit nyo sa kanila. Tapos, English yung sulat. Ito yung example ng police report. So, kung wala kayong police report, pwede guys yung police clearance. Ayan. So, either sa dalawa na yan. Police report or police clearance. So, kung police report, dapat English yung sulat niya, no? Hindi Tagalog. Ayan. Then, mamaya guys, sasabihin ko sa inyo kung saan nakukuha yung police report or clearance at saka yung affidavit of loss. Yung next naman, affidavit of loss, English din yung sulat niya. So, ito yung sample ng affidavit of loss, yung parang kasulatan siya na yan nga, nawala yung passport mo, ganyan-ganyan. So, ito guys, na-search ko lang to sa Google. So, kung meron kayong pwedeng pagtanungan kung paano gumawa ng affidavit of loss, pwede kayong magpatulong. Pwede rin kayong mag-search sa Google, guys. I-search nyo lang doon, affidavit of loss, at marami ng mga lalabas na ganito. Pwedeng pagkuhaan nyo yun ng idea, guys. Pwede kayong kumuha, pwede nyo bawasan, pwede nyo dagdagan. At least may magkaroon lang kayo ng idea. Then, i-type nyo, then ipaprint nyo sa bond paper.
Then, next na requirements na kinakailangan ng DFA, mag-ready kayo ng pera guys, 350 para sa penalty fee. May bayad na 350. Pero of course, kapag pupunta kayo sa DFA, pasobrahan nyo yung 350, gawin yung 500 sobra. Kasi yung pagpa-deliver pa ng passport. So kung sa LBC kayo, magpapadeliver ng inyong passport, yung binayaran ko noon, 150. Ewan ko lang ngayon. Kaya mas maganda na yung may sobra kaysa kulang. Kasi kung kulang, hindi kayo makakabayad dun sa LBC. Diba? Mahirap na tapos kung wala pa kayong mahiraman. Then next is yung valid ID. So, ano-ano nga ba yung mga valid ID guys na pwede or tinatanggap sa DFA sa pagkuha ng passport? So, ito yun guys, yung mga valid ID. We have SSS ID, GSIS ID, UMED ID, LTO or Driver's License ID, PRC ID, ito yung National ID or yung e-Pil ID. I think pwede yung digital na, yung paper lang na national ID kasi nga 'di ba, ang tagal ng ating national ID. I think pwede yung digital na national ID yung nakapapel lang. Then OWA ID, Voters ID. Kung wala namang Voters ID, pwede yung Voters Certification. Pero yung tinatanggap nila na voter certification guys ay yung galing sa COMELEC, yung sa main office which is sa Intramuros, Manila. So kung yung voter's ID mo ay kinuha mo lang sa inyong barangay or sa inyong COMELEC, hindi yan pwede. Hindi yan nila tatanggapin. Yung tinatanggap lang nila na voter's ID ay yung galing sa main office which is sa Intramuros, Manila. Then, PNP ID, Senior Citizen ID, and then Airman License. So, yung Airman License naman dapat in-issue siya August 2016 onwards or pataas. Kapag July 2016 pababa, hindi na nila yan tatanggapin. Same as sa Philippine Postal ID, dapat in-issue siya November 2016 onwards. Then, ganun din sa Seafarer's Book or Seaman's Book, in-issue siya dapat February 2020 pataas or onwards. Then, ito naman para to sa pag-renew ng passport. So, wala yan sa inyo. Then, dun sa mga school ID para sa mga minor de edad na nawalan ng passport, dalhin nyo yung inyong school ID kung meron kayong school ID. Pero kung wala, certificate na lang ng enrollment. So, yung certification na patunay na naka-enroll kayo sa school na yan. So, dapat yung certification na yan, meron siyang seal, dry seal, para maka-assure yung DFA na original yan or hindi yung ginawa lang. Then, para naman sa mga adult na applicants na nag-aaral, school ID at saka ganun din yung certificate of enrollment or registration. So, alin man sa ito guys, isa lang. Dapat meron kayong valid ID. So, yung valid ID nyo guys, papotocopy nyo kasi titingnan lang nila yung inyong valid ID pero yung photocopy yung kukunin nila. So, yun yung requirements sa lost of valid passport. And then, of course, importante, yung physical appearance. Dapat pumunta kayo sa araw ng inyong schedule. Kasi kung wala kayo, hindi naman pwedeng makisuyo sa iba. Hindi pwede yun guys. Kayo mismo personal ang pupunta sa DFA sa araw ng inyong schedule. So, yung sa lost of expired passport naman, halos same lang sila guys. Nang sinabi ko kanina. Yung sa lost of expired passport, wala lang siyang police report. Wala lang siyang police report. So, yung may police report ay yung lost of valid passport lang. Yun yung mga nawala yung passport na hindi pa expired or valid pa yung passport na yon na nawala. So, same lang din sa lost of expired passport. Ganun din kanina. So, ito naman guys. So, saan nga ba tayo makakakuha ng affidavit of loss? So, makukuha natin yan sa attorney's office, sa opisina ng mga abogado guys. Tapos sa PAO or yung Public Attorney's Office
Pwede rin naman guys kung meron kayong mga kakilala na attorney or abogado na pwedeng pumunta sa bahay nila, pwede yun guys. I think mas mura doon kaysa kung sa office kayo pupunta or sa PAW. So kung meron kayong pwedeng mapagtanungan, magtanong kayo kung saan pwedeng pumunta na attorney, puntahan sa bahay nila, ayan, para nga doon sa affidavit of loss. Then, yung police report naman or police clearance, makukuha nyo yan sa malapit na police station sa inyong lugar or kung saan kayo nakatira. Pero kung walang malapit na police station sa inyong lugar, punta kayo sa kabilang lugar nyo kung wala sa inyong police station. Kasi doon lang nakukuha yung police report at saka police clearance. Ayan. And then, ano pa ba? Yung pwede kong ano. So, ito guys, para lang to sa mga kukuha ng panibagong passport kasi nga nawala yung kanilang passport. So, ito, yung para sa lost of valid passport. Sa mga nawala yung passport nila na valid pa, hindi pa expired. So, ulitin ko, confirm online appointment. Ito guys i-screenshot nyo to para wala kayong makalimutan. So, ito yung mga requirements na dapat nyong dalhin sa DFA sa araw ng inyong schedule. Confirm online appointment, passport bio page, or kung wala, PSA birth certificate, police report, original at saka isang photocopy in English format, affidavit of loss, English pa din, penalty fee na 350 pesos, isang valid ID at saka kayo mismo pupunta doon. So, ito yon, confirm online appointment. So, ito yung confirm online appointment guys, mas maganda, ipotocopy nyo to ng dalawa para yung isa sa DFA, isa sa inyo. Yun yung ginawa ko para may copy din ako. Kasi gusto ko may copy ako eh. Then, yung PSA, papotocopy nyo, yung isa sa DFA, yung original, titingnan lang nila yan. Same sa valid ID, photocopy nyo rin ng isa. Then, ganun din dito sa passport bio page, kung meron kayong na photocopy, nung hindi pa nawawala yung passport nyo, ito na lang yung isubmit nyo, photocopy nyo din para may copy din kayo. Pero kung wala kayo nito na photocopy, pwede yung PSA. Then, ayun lang naman guys, and then yung affidavit of loss, gawa kayo, then punta kayo sa kung saan kayo punta na attorney or abogado. Then, police report, kung walang police report, police clearance. Doon kayo kukuha sa police station na malapit sa inyong lugar kung saan pwedeng pumunta or pwedeng kumuha. So, ayun lamang guys yung aking video sa ngayon. Sana after nyo to mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa mga requirements na dapat dalhin pagpunta nyo sa DFA kung ito yung concern nyo, kung nawala yung inyong passport. Ayan. So, screenshot nyo to guys para wala kayong makalimutan. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, meron akong babasahin dito. When you get what you want, that's God's direction. But when you don't get what you want, that's God's protection. So, sabi dito, kapag nakuha mo daw yung gusto mo, yan yung will din ni Lord sa'yo. Yan yung direction din ni Lord. Pero kung hindi mo nakuha yung gusto mo, that's God's protection. So, ibig sabihin, hindi yan makakabuti sa'yo. Makakasama yan sa'yo, pinoproteksyonan ka ni Lord. Kaya, hindi niya binigay yung gusto mo. At, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!